Sino po dito ang naramdaman niya na parang nanliliit siya? Okay, hindi yung maliit iba yun eh. Yung nanliliit. Okay, yung nanliliit. Pag sinabi at nanliliit, alam niyo kung bakit minsan maaari siguro you felt small in your life kasi kung titingnan mo nga naman ang lawak ng universe, ang lawak ng daigdig, parang kapiranggot lang talaga tayo. And sometimes, we may think, does my life really matter? May kwenta ba talaga ang buhay ko? Kasi, kung titingnan mo, yung gulo sa paligid po natin, yung kapangyarihan ng mga tao, yung gobyerno na nasa posisyon, yung mga taong nakaupo doon, parang ang lalaking tao nila, no? Parang makapangyarihan tao. Tapos tayo parang, sino lang ba ako? Diba? Minsan, nanliliit tayo sa paningin natin. Sa kaalaman, parang nanliliit tayo. Yung mga misteryo, yung mga bagay na hindi natin alam. Kumbaga, meron nga ba talagang halaga ang buhay ng isang tao? Diba, madalas nga natin naririnig yung salitang tao lang. Pero tao nga lang ba ang tao? Lang. Kasi kung titingnan natin, every human being is weak. Every human being has flaws. Every human being is temporary. Lahat tayo eventually, we will all experience death. Hindi naman lahat yumayaman, hindi naman lahat talaga nagtatagumpay sa buhay. Sometimes we ask, is this our destiny? Does humanity really matter? Do I matter? May kwenta ba ako? May halaga ba ako? So mga kapatid, sa umaga po na ito, ang salita po ng Diyos ay sasagutin yan. At ang sagot po dyan ay yes. You are important at hindi ka lang mahalaga. You are not just a creature with value, but you are a created being that is crowned with glory and honor. So hindi ka lang tao lang. Ikaw ay nilikha ng Diyos at ngayon, pag-aaralan po natin ang patungkol sa ating destiny. Okay? So we are still continuing in our series, Anchored in Christ. We are studying the book of Hebrews for the next weeks. Patuloy po tayong mag-aaral sa book of Hebrews. And today, I've entitled our message, Destined for Glory. Everybody say, destined for glory. Okay? So let's open our Bibles in Hebrews chapter 2. As we continue in chapter 2, last week we studied verses 1 to 4, and we're moving forward to verses 5 up to 9. Okay? Tingnan po natin ang Hebrews chapter 2, beginning with verse 5 up to verse 9. And let's rediscover what it really means, what it truly means to be human in Christ. Okay? At ang tema po ng pag-aaral natin ngayon is, what does Christ's humanity reveal about our destiny? Kasi alam po natin, ang Panginoong Hesus din po ay tao. Meron siyang human nature. Hindi lang po siya Diyos, siya rin po ay tao. He is 100% God, He is 100% human. And what does His humanity reveal about our destiny? So let's read our text, beginning with verse 5. It is not to angels that He has subjected the world to come, about which we are speaking. But there is a place where someone has testified. What is mankind that you are mindful of them? A son of man that you care for him? You made him a little lower than angels. You crowned them with glory and honor and put everything under their feet. In putting everything under them, God left nothing that is not subject to them, yet at present we do not see everything subject to them. But we do see Jesus. Everybody say Jesus. We do see Jesus, who was made lower than the angels for a little while, now crowned with glory
and honor, because he suffered death, so that by the grace of God, he might taste death for everyone. May the Lord bless us in reading his word. So as we study the book of Hebrews, we all understood that the book of Hebrews is about Jesus. Okay? Sa buong pag-aaral natin sa mga nakalipas na linggo, ay napag-aralan natin that the book of Hebrews is talking about the supremacy of Christ. And why is it important to be anchored in Christ, to be connected in Christ? Ano nga ba ang meron kay Kristo at bakit hindi siya dapat ipinagpapalit? Bakit kailangan panghawakan ng ating pananampalataya? Okay? And because we are looking to the majesty, the supremacy, pag sinabi po nating supremacy, ibig sabihin siya po yung angat sa lahat. Ibig sabihin, walang pwedeng pumantay doon. Kahit sino pang Diyos, kahit sino pang religious figure, hindi pwedeng pantayan si Jesus. At yun yung pinag-aaralan natin dito sa book na ito. Remember in chapter 1, we understood that Jesus is greater than the angels. And that is why we need to listen to Him, kasi mas higit pa po siya sa mga anghel. Kaya po yung kanyang revelation, yung kanyang buhay, at yung kanyang mensahe at mga katuruan, hindi dapat binabaliwala. Kasi kung yung Panginoong Jesus na yon, yung Jesus na yon, na pinag-uusapan dito sa book, ay siya na ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kapag binaliwala mo ang sinabi niya, wala ka ng pag-asa. Wala nang pwedeng magligtas sa'yo. Okay? That is why we should pay attention. We should not neglect the salvation that we receive in Jesus Christ. Because He is greater than the angels. He is greater than everything else in this world. Okay? So, sa chapter 1, napag-aralan natin, si Jesus pala ay higit sa mga anghel, siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat kasi siya ay Diyos. Pero alam nyo ba, kahit pa sabihin ng mga tao, hindi, tao lang si Jesus eh. Marami magsasabi niyan, tao lang siya. Alam nyo ba, na kahit tao lang si Jesus, ay mas makapangyarihan pa rin at mas mataas pa rin siya kesa sa mga anghel? Of course, kung siya ay Diyos, siyempre mas angat siya sa anghel. Pero kung tao lang siya, masasabi ba natin mas angat siya sa anghel? Yes. So ang tanong, how can Jesus as a man be greater than the angels? Yun yung tanong, no? Chapter 2 describes Jesus as a human being. 100% human. So dahil ba human si Jesus, bumaba yung ranggo niya? Hindi po. So kung tao siya, paano siya mas naging higit sa lahat? Paano siya mas higit sa mga anghel? So Jesus is greater than the angels as a man because man is greater than the angels. Alam niyo po ba yon? Na ang mga tao ay nilikha ng Diyos na mas higit sa mga anghel? Pastor, parang hindi naman ako mag-a-agree dyan kasi unang-una ang mga anghel, spiritual being sila. Immortal sila. Hindi sila namamatay. Tayo namamatay. Mas makapangyarihan sila. Mas mataas ang ranggo nila kaysa sa atin. Tayo mortal na tao lamang tayo. Pero ngayon, china-challenge tayo ng author ng Hebrews sa pamamagitan ng scripture upang ipakita at patunayan na ang tao na nilalang ng Diyos ay mas higit kaysa sa mga anghel. Okay? Kaya nga, itong binasa natin sa text natin, the author of Hebrews quoted Psalm chapter 8. Okay? Kung babalikan natin, sabi niya doon, God made man a little lower than angels. Paano nangyari yun? Akala ko ba, Pastor, mas mataas ang tao kaysa sa anghel? Bakit sinabi ng text, sinabi ng Psalm chapter 8, that God made man a little lower than angels for a little while? So, ibig sabihin, hindi ito ang permanent condition ng pagkakalalang ng Diyos sa tao. Kasi, kinoronahan niya ang tao. God created man with glory and honor and dominion. So ang destiny daw
ng tao ay ang magkaroon ng authority sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. So sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, ang tao ang inatasan ng Diyos na magkaroon ng pamamahala. Hindi anghel, pero sa tao ito ibinigay. At paano naman natin nasabing, ano connection naman ito kay Jesus? Jesus is the representative of man. He is the fulfillment of Psalm chapter 8. Sabi doon, though made lower for a time, paano siya naibaba? Ibinaba siya dahil nagkatawang tao siya, siyempre. But now, He is crowned with glory and honor because of His suffering and His death. So, ang pinapakita ng author ng Hebrews dito ay si Jesus, ibinaba siya ng Diyos kagaya ng tao dahil ang tao ay bumaba dahil sa kasalanan, dahil bumagsak ang glory ng tao, lumagapak ang tao, kaya nga ang tawag natin dyan, the fall of man. Kasi mataas ang ranggo ng tao. Kaya ang tawag natin, simula nung nagkasala si Eva at Adan, ang tawag natin doon, the fall of man. Bumagsak ang tao. May glory tayo, may honor tayo, may dominion tayo, may authority. Pero bakit di natin maranasan yun ngayon? Bakit parang ang hirap ng buhay, pastor? Mamaya, mas maiintindihan po natin niya. Pero si Jesus, sa kanya pong naging kamatayan at muling pagkabuhay, ang nangyari po ay i-restore ni Jesus ngayon ang authority, ang glory, dahil napagtagumpayan ng Panginoong Hesus ang kasalanan at ang kamatayan. Kaya kung si Jesus, sasabihin nila, ay tao lang siya. Ay hindi, ang tao makapangyarihan. Ibig sabihin, hindi mo rin pwedeng ibaba si Jesus dahil sinabi mong tao siya. Dahil ang tao ay mayroong nilikha ng Diyos, ang tao upang mamahala sa lahat. Okay? So, dahil tayo lumagapak, para tayo makabalik doon sa ating dating posisyon, kinakailangan na lumapit ang lahat ng tao kay Jesus. Kaya kahit anong pilit mo umangat, kahit anong pilit mong sumakses, kahit step by the step, hindi talaga totoong success kung wala si Jesus. Hindi ka totoong magtatagumpay kung wala ang Panginoong Hesus. So we need to draw near to Christ, to surrender our life to Christ. Hindi ka mag-aangat sa sarili mo. So you need to trust and follow Jesus. Because He is our exalted man, He is our forerunner, He is our high priest. So ang value at ang destiny mo ay nakasalalay po sa relasyon mo sa Panginoong Hesus. Let me say that again. Your value, your identity, and your destiny depends on your relationship with Christ. Not in your own efforts, hindi sa sarili mong galing, sa sarili mong talino. So sa mga tuwid, sinasabi ng text natin ngayon, Jesus is greater than the angels as God. That's in Hebrews chapter 1. And also in chapter 2, sinasabi ng author ngayon, Jesus is still greater than the angels as a man. Because man's destiny is greater. And Jesus brings that destiny to fulfillment. Okay? So, yung pinag-aralan natin last week, listen to Him, trust in Him, don't drift away from the faith, don't drift away from the salvation, huwag kang lumayo, huwag mong bitawan, huwag mong hayaan na mabitawan mo o mapabayaan mo ang kaligtasan, ang mensahe ng kaligtasan na naipangaral sa'yo. Kasi wala ka ng mas maganda pang pupuntahan kung yung pinakamahalagang revelation, pinabayaan mo. Yung pinakamahalagang mensahe, binaliwala mo. Yung pinakamakapangyarihan tao at Diyos na may kapangyarihan magligtas sa'yo, hindi mo sinunod, binaliwala mo, wala ka ng pag-asa. Don't drift away. So let's look at our text today at tingnan natin paano ba pinapatunayan ng author that man is greater than angels. So tingnan natin yung mga salita. It was not to angels that God subjected the world to come. Basahin natin sa Tagalog. Let's read verse 5. Meron ako dito Tagalog. Okay? Hindi raw sa anghel ipinagkatiwala ang authority o ang dominion o ang daigdig.
Kahit daw yung daigdig na paparating pa lang. The future world. Okay? Babasahin natin. In Tagalog, babasahin ko po para mas swak sa pandinig natin. Hindi sa mga anghel ipinamahala ng Diyos ang sanlibutang kanyang lilikhain. May lilikhain pa rin na bagong sanlibutan, na bagong daigdig. Ang sanlibutang aming tinutukoy. Sa halip ay ganito ang sinasabi ayon sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya'y ginawa mong mas mababa kaysa sa mga anghel, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati at ipinasakop mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Ang tinutukoy po doon, yung Son of Man is a title to humans. So yung mga tao na nilikha ng Diyos, binigyan ng Diyos ng authority. So, again, the author is proving that man is greater than angels, therefore Jesus is greater than the angels. Yun po yung pinaka-idea. No? So this is the story about humanity. Okay? Tingnan natin, ano ba ang kwento ng buong sangkatauhan? Yan. Everybody say humanity. Okay, number 1, God made man for glory. Nilikha ng Diyos ang tao upang mamahala, upang magkaroon ng rule, glory, authority. Ibig sabihin, binigay ng Diyos lahat. Sabi mo sa katabi mo, nasa iyo na lahat. Wala kay Daniel Padilla, nasa iyo. Nasa ating lahat. So this is the beginning of the story of man's glory. So humanity had it all. We had glory, we had honor, we had dominion. At lahat daw po ay nasa ilalim ng ating mga paanan, meaning everything is subject to us. Lahat ay nasasakupan ng lahat ng sangkatauhan. At tingnan din natin yung Genesis 1:26. Nung nilikha ng Diyos, ang sabi niya, let us make man in our image. After our likeness. Genesis 1:26. Meron ba tayo yan? Okay. So if you have your Bibles, turn to Genesis 1:26. Ang sabi diyan, and let them have dominion over the fish of the sea. Ibig sabihin, may authority ka sa mga isda daw sa karagatan. Kahit gaano pa kalaki yan, lahat ng mga aquatic animals. And over the birds of the heavens, and over the livestock, and over the earth, all over the earth, and over every creeping thing, lahat ng mga gumagapang, lahat ng mga hayop, lahat ng mga hayop sa lupa at sa tubig, kahit maliit o malaki, may authority ang tao sa lahat ng mga hayop sa lupa. Kasi nga, man is made in the image of God. So, ito po ay binigay lamang po sa tao. Wala pong ibang nilalang ang merong ganitong klaseng authority. Tanging ang tao lang ang nilikha ng Diyos na merong authority sa lahat ng bagay dito sa mundo. Okay? You have given him dominion over the works of your hands, sabi ni David. Over every creature. At lahat daw po ay nasa ilalim ng ating authority. Ay, ibig sabihin, makapangyarihan pala ang tao. Tama po ba? Ibig sabihin, parang Diyos pala tayo dito. No? Because man is created to rule and for glory. But this is what happened. Number 2, man fell from glory. When Adam and Eve had all the world, all the fruits, all the animals, lahat ng halaman, lahat ng bagay, lahat ng hayop, lahat ng mga nilikha, nasa ilalim ng pamamahala ni Eva at Adan. Okay? Pero nung nagkasala sila, para daw hinipan ng malakas na hangin, na wala sa kanilang authority. Okay? Sayang. Bakit? Kasi, nasa kanila naman na lahat.
lahat ng material na bagay, lahat ng bagay sa buong mundo, lahat ng hayop, kaya nilang pamahalaan. Pero iniisip nila, dahil sa pandaraya ni Satanas, ng serpent, dahil nakinig sila sa diablo, sabi sa kanila, kainin niyo yung pinagbabawal na bunga. Diyan sa punong kahoy na pinagbabawal ng Diyos. Kainin niyo, magiging kagaya kayo ng Diyos. And they wanted to be like God. So they took the forbidden fruit. At ang nangyari po, talagang totoo yung sinasabi, yung description, the fall of man. Man fell from glory. After nilang kainin yon, sinuway nila ang Diyos, nagkasala sila, bumagsak lahat. Bumagsak ang tao. And it's true. Yan po ang nakikita natin ngayon. Today, tayong mga tao, hindi natin kayang pamahalaan lahat. Example, takot ka sa leon. Takot ka sa tiger. Bakit noon, nung panahon nila Eva at Adan, hindi naman sila kinakain ng leon, hindi naman sila tumatakbo, hindi naman sila natatakot dyan. Bakit parang ba't hindi namatay, ba't hindi kinain ng mga mababangis na hayop si Eva at Adan? Samantala ngayon, pag may tao sa gubat, anytime, pwede ka sakmalin ng leon. Takot na takot tayo pag nasa gubat tayo. Ba't sila noon, hindi naman sila kinain? Why? Because they have dominion, they have authority. And because of sin, man fell from that dominion. Kaya ngayon, takot tayo sa mga mababangis na hayop, ayaw nating lumangoy sa isang ilog kasi mamaya merong buhaya. Naalala ko nung pumunta kami ng Cebu, yung mga buhaya doon nakakulong, napakalaki. Parang kayang lunukin talaga kahit sino. Kahit si Alvin, kayang lunukin nun . Saan ba si Alvin? Wala dito. Ang laki po ng buhaya, talagang sabihin natin mga wala. Mula dito, hanggang dito, yan. Mula doon sa dulo. Ganyan kalaki. Isipin mo, kinikage nga lang yun . Yung wife ko, naghagis siya ng nung chicken kasi pinapakain yun . Sinakmal ganun parang wala lang bitin . Ang laki ng buhay, talagang kakain ng tao yun. Talagang patay ka talaga. Nakakita rin ako sa, may video ko napanood talagang kinagat siya ng buhay, yung buong kamay niya, tapos iniikot-ikot ng buhay. Bakit ganun? Bakit parang walang authority ang tao sa mga hayop? Akala ko ba binigyan tayo ng authority ng Diyos? Yun po ang nangyari. After po, na pumasok ang kasalanan, sumuway ang tao sa Diyos, nawala ang lahat ng dominion, lahat ng kapamamahala, ng kapangyarihan, bumagsak po talaga tayo. Kaya ang tao takot na takot sa mga mababangis na hayop. Wala pong dominion. So when Adam and Eve took the fruit, the world, the earth today has been cursed. Nasumpa po tayo. We see that the ground is cursed. Maging yung trabaho ng tao ay may sumpa. Hindi ba kayo nagtataka bakit ganon? Ang dami naman nagtatrabaho, ang dami naman masisipag, hindi yung mayaman. Sumpa po yun. There's a lot of frustration. There's a lot of futility. There's a lot of meaningless work. Bakit nagtataka kayo? Trabaho ka ng trabaho, papasok ka na naman ng Monday, pero parang walang purpose, walang meaning, walang nangyayari. Parang walang efficiency, parang hindi ka naman talaga kumikita. May sumpa. Because we have lost it all. And to make things worse, ito mga pinakamalala, ang tao hindi naman talaga nilikha ng Diyos para mamatay. Ngayon, ang mga tao ngayon namamatay na. No wonder bakit ang lifespan ng tao noon, nung panahon ni Eva at Adan, Adam lived 935 years. So naabutan niya yung mga apo niya sa talampakan. Ganon siya katanda. Pero ngayon, ano ang lifespan ng tao? Average lifespan ng tao is 70. Pabata na pabata ang may mga sakit na cancer, heart attack. Hindi naman dapat mamamatay ang tao. Wala naman dapat kamatayan. Pero bakit ngayon namamatay ang mga tao? Ang mga angels, hindi sila namamatay.
Tayo, mas higit tayo nilikha na mas makapangyarihan sa mga anghel, mas may authority tayo kaysa sa kanila. Pero naging mortal tayo. Kasi nga, ano ang consequence? Ano sabi ng Panginoon? In the day that you eat of the fruit, you shall surely die. The moment, sa araw na kainin mo ang pinagbabawal ko na yon, na bunga, mamamatay ka. And so, now we are made a little lower than angels. Namamatay na tayo, may kamatayan na po. Ito po ay patunay lamang that we have really fallen from glory. According kay G.K. Chesterton, sabi niya, man is no longer the master, but is mastered. We are enslaved, we are weak, and we are far from what we are meant to be. According kay F.B. Meyer, sabi niya, ito yung pinipicture out niya ng fallen state. Okay, ng fallenness ng tao. Kumbaga, yung ating corona noon ay nanakaw sa atin. Yung ating authority ngayon ay kinu-question na ng creation. Ang nature, nire-resist tayo. Yung mga punong kahoy, dapat susunod yan sa atin eh. Kung kailangan natin ng bunga ng punong kahoy, dapat utusan mo lang yan, magkakaroon ka ng pagkain eh. Hindi ka dapat mahirapang maghanap ng pagkain. Bakit ngayon? Kailangan mo pang magtanim. Kita mo yung mga magsasaka, hindi mo kailangan maghirap noon. Hindi mahirap magtanim. Ngayon, hirap na hirap yung mga tao sa pagtatanim ng gulay, ng palay, ng bigas. Pwede na mautusan ng tao yun noon at bibigyan siya ng makakain. Pero bakit ngayon? Kailangan pa nating paghirapan para makakain lang. Isang kahig, isang tuka. Bakit kailangan, ang tawag pa nga natin ngayon, kumakayod. Ba't kailangan kumayod ng tao? May authority ang tao, hindi natin kailangan yun dahil binigay na po ng Diyos sa atin lahat. Pero the moment na ang tao ay sumuway sa Diyos, nawala ang lahat sa Kanya. Ang mga hayop, dapat po, paano ba napapasunod ang hayop ngayon? Napapasunod ang hayop ngayon, kailangan i-train mo pa. Kailangan ikulong mo pa. No, yung mga mababangis na hayop, sa circus na lang natin napapasunod yan. Pero noon, hindi mo kailangan i-train ang hayop kasi takot ang hayop sa tao. Dahil ang tao, ang pinakamakapangyarihang nilalang na nilikha ng Diyos. Pero pag tinignan mo, pumunta ka sa Africa, sa gubat talaga, doon sa kanilang jungle, doon sa mga tahanan ng mga leon, wala. Pagkain ka sa kanila. Ang mga isda, kailangan mo pahulihin. Kailangan uutusan lang nila Eva at Adan eh. Kung gusto nilang kumain, anytime, pwede silang kumuha. Ngayon, uutuin pa yung maggagawa ka pa ng pain. Ang hirap-hirap manghuli ng isda. Pumunta kami ng Batangas, si JP, ng isda eh. Maghapon siya ng huli ng isda. Wala na huli. Ewan ko, baka sapain mo lang yun, bro, no? Pero alam mo, sa totoo lang, noon hindi mo kailangan mamingwit, hindi mo kailangan noon eh. Sumalo ka lang sa tubig, kaya mong makakuha ng isda eh. Susunod sa iyo, lalapit sa iyo yan eh. Dahil ang tao ay ginagalang ng lahat ng mga nilalang noon. Ang mga hayop, hindi mo kailangan manghuli ng ibon, hindi mo kailangan manghuli ng isda. Tingnan mo ano nangyari ngayon. Dapat ang mga hayop, subject sila. Nagsasubmit sila sa authority ng tao. Ang hayop ang lumulod. Ngayon, ano ginagawa ng mga tao? Ang tao na lumulod sa hayop. Punta ka sa ibang lugar, makikita mo yung mga baka, Diyos nila yun. Pag may tumawid na baka doon sa ibang bansa, hindi mo pwedeng paalisin yun. Aantayin mo talaga yun. Kaya kapag pumunta ka doon sa lugar nila, doon ka nag-aral, o doon ka nagtrabaho, sir, na-late po ako, bakit? May tumawid na baka. Yun ang dahilan nila doon. In-honor nila yun. Kasi Diyos yun sa kanila. Diyos ang mga hayop, samantalang ang mga hayop dapat ang pinamamahalaan ng mga tao. Sinasamba ang hayop. Ganun po katindi ang paglagapak ng tao. Man had it all, but because of sin, now humanity lives in the shadow of what God has intended them to be. We are now enslaved, we are degraded, and we are far from glory.
na wala sa atin ng authority. Sino ba namamahala sa daigdig na ito? Sino na ang God of this world? In 2 Corinthians chapter 4 verse 4, na kanino napunta ang authority, ang dominion? Nanakaw po ito at kinuha po ito ni Satanas. Ang sabi ng 2 Corinthians 4 verse 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of the unbelieving, that the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should not dawn upon them. So, ang God of this world, ang tinutukoy po ng Bible dyan ay si Satan. At ang description sa kanya dyan, sa text na binasa natin sa verse 4, he blinds humanity. Siya ang bumubulag sa mga tao. Bakit? Ayaw niyang makita ng tao na ang tao ay talagang nilikha ng Diyos for glory. At yung glory na yun ay matatagpuan lamang sa Diyos. Kaya binubulag niya ang mga tao, niloloko niya ang mga tao, dinadaya niya ang mga tao, na ang mga tao hindi lumapit sa Diyos. Magrebelde sa Diyos. Kasi hanggat ang tao hindi lalapit sa Panginoong Jesucristo, hindi maibabalik yung glory ng tao. Hindi maibabalik yon. So, we had it all. We had a glorious start. Nagsimula tayo na merong authority and dominion over the earth. And what a tragic result. Magmula no nagkasala ang tao sa Diyos. Ito po ang nagagawa ng kasalanan. Hindi ka lang basta nakagawa ng kasalanan at parang wala lang yon. Meron po itong consequence. And one of the greatest consequence ng kasalanan ng tao sa Diyos ay inalisan siya ng glory. Inalisan siya ng authority, inalisan siya ng kapangyarihan. Kaya kung sisisihin nyo, bakit ganon? Ang hirap ng buhay ngayon. Hindi po Diyos ang may kasalanan. Yung kasalanan ang may kasalanan dyan. Huwag sisihin ng Diyos kung mahirap ang buhay. Dahil kaya po naghihirap ang buhay ng mga tao sa Diyos dahil bumagsak tayo dun sa original design ng pagkakalikha ng Diyos sa atin. So, Pastor, gusto ko makabalik. Paano ko malalaman at paano ko mare-restore yon? Kung ito pala ang naging kalagayan natin dahil nagkasala tayo sa Diyos, we lost it all. But the story of glory has made a major plot twist. So may plot twist. Hindi pala ito ang ending. Mga kapatid, hindi ito ang ending dahil ang Bible sinasabi po sa atin, pwede at posible na maibalik sa atin ang nawalang authority. Sabi mo sa katabi mo, pwede pala mabalik eh. Why? Because number 3, Jesus restores the glory. Everybody say, Jesus restores the glory. Ito ang good news. This is what the gospel is all about. Kaya siya good news kasi ang gospel, ang tinuturo nito, ang sinasabi ng gospel, the gospel teaches that the glory of man shall be restored because of Christ. Lahat ng dapat meron ka ngayon, kasaganahan, kapangyarihan, maayos na buhay, kapayapaan, lahat ng bagay na dapat nasa iyo ay po pwede pong ma-restore. At yan yung sinasabi ng Hebrews chapter 2, verse 5 to 8. Basahin natin ulit. Sabi dito, it is not to angels that He subjected the world to come. May paparating na daigdig. At ito daw po ay pinagkatiwala, hindi sa anghel, kundi sa mga tao. There is a place where someone has testified, what is mankind that you are mindful of them, a son of man that you care for him. You made them a little lower than angels. You crowned them with glory and honor and put everything under their feet. In putting everything under them, God left nothing that is subject to them. Yet at present, sa verse 8, ano sabi dyan? Yet at present, we do not see everything subject to them. Sa ngayon, sabi ng author ng Hebrews, sa ngayon, hindi pa natin yung nakikita. Kasi Pastor, Christian naman na ako eh. Pero bakit ganon? Parang hindi ko pa rin ma-experience yung authority. Kasi hindi pa ganap eh, hindi pa tapos eh. Meron pang inaayos ang Panginoon. At darating ang time sa second coming of Christ and in the culmination of everything, sa kaganapan ng lahat-lahat, ayon sa salita ng Diyos, God will make
all things new. There will be a new heaven, there will be a new earth, at kung saan doon sa daigdig na yon, lahat tayo ay magkakaroon ng restored glory, honor, dominion because of Jesus Christ. So merong future glory. Merong future hope na paparating. There will be a world to come. And it's not going to be ruled by angels. It's going to be ruled by man. Sa future world na ito, ang nakatira po ay mga tao at tao din po ang mag-ahari. So this is the idea. There will be a kingdom. Magkakaroon po ng kaharian. And there will be rulers. At yung mga rulers na yon ay tayo po. It will be restored to man. Now, we are lower than angels, pero ang sabi, for a little while. Saglit lang yon. Hindi yun permanent condition ng tao. Dahil because of Jesus Christ, meron tayong pag-asa na pwede pang magbago ang takbo ng buhay natin. So yung nararanasan mong hirap ngayon, yung pagod, yung problema, yung trials, yung sakit, karamdaman, hindi yan permanente. Kasi may pag-asa na nag-aantay sa atin kay Kristo. Marami nagsasabi, iaahon ko ang pamilya ko sa kahirapan. Pwede mo magawa yon, pero yung totoong pag-ahon sa kahirapan, hindi lang pera ang usapan doon. Ang totoong pag-ahon sa kahirapan ay maiahon mo din sila sa kasalanan. Dahil ang totoong nagpapahirap sa tao ay kasalanan. At kapag nailapit mo ang pamilya mo, ang mga mahal mo sa buhay, ang kaibigan mo sa Panginoong Hesus, totoong naiahon mo sila dahil si Jesus ang mag-aahon sa atin. So therefore, this tells us that there will be a coming day that we are no more going to be lower than the angels. And lastly, of course, at present, sabi nga, hindi pa natin ito nakikita, meaning paparating pa lang. Paparating pa lang. I-restore sa atin completely ang authority, ang dominion, and everything in this world. So ito po yung motive ng gospel na minsan hindi po natin napapansin. Let me summarize. Ang gospel kasi, it can be seen from various angles. Pag sinabi natin gospel, maaari this can be described as a story of redemption. Kumbaga, pag sinabing mabuting balita, kaya siya mabuting balita kasi ang tao ay alipin ng kasalanan. He was a slave to sin. Man is a slave to sin. But now, he has been set free. That is what we call redemption. Sabihin nga natin, redemption. Yun ay pagtutubos. Kumbaga, pag-aari ka dati ni Satanas, kaya alipin ka ni Satanas, pero ngayon tinubos ka na ni Kristo, kaya hindi ka na alipin ng kasalanan. Binayaran ka na ni Jesus. Yeah, that's redemption. Also, meron ding angle ng justification. May tema din ng justification. Ibig sabihin ng justification, naging matuwid ka sa harap ng Diyos. That's good news. Okay? Kaya sa mabuting balita, kaya sa gospel. Ang gospel, ang tawag natin dyan, mabuting balita. Dahil unang-una, napalaya ka sa kasalanan mo. Pangalawa, naging maayos at matuwid ka sa harapan ng Diyos. Kasi hindi ka po pwedeng maging matuwid sa sarili mo ng kakayanan. Kailangan po ng Panginoong Hesus magbayad ng ating kasalanan. At yung kanyang righteousness, yun ang ibinibigay sa atin. Kaya tayo ay nagkakaroon ng justification. Also, in the gospel, kaya siya good news kasi merong sanctification. Pag sinabi nating sanctification, ito po yung patuloy na pagbabago sa ating buhay. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Binabago pa ni Lord yan. Huwag kang magtaka kung medyo may mga konting sablay-sablay pa yan. Binabago pa ni Lord yan. Okay? Okay. Paalala mo nga sa kanya, sabi mo, binabago pa tayo ni Lord. So that's redemption, that's justification, that's sanctification. Pero alam niyo po, mga kapatid, one major biblical theme is often overlooked. At yun po ay yung kingdom motive. Yung tema po ng kingdom. Everybody say kingdom. Sa Genesis po, may kaharian ng Diyos. Parang ganito yan eh. May kaharian ng Diyos. Ganito po. Parang, sino po nanonood dito ng mga, kung napanood nyo, The Lord of the Rings, nanood kayo ng Narnia, nanood kayo ng, ano pa ba yung mga yan, yung mga ganyan. Basta may mga may mga kaharian na naglalaban-laban.
Okay? Encantadia, o sige, pagbigyan natin yan. Okay? Si Encantadia, o may mga hator, di ba? May mga Encantada, o sige, o, sama mo na yung mga mulawin sa himpapawid. Okay, so yun yung motive. Actually, yun po ang pinipicture out ng gospel. Bakit sa good news? Kasi ang unang pagkakalikha ng Diyos sa tao, ganito, may kaharian ng Diyos, lumikha ang Diyos ng kaharian, binigyan niya ng authority ang kanyang mga nilalang. Mainly, ang tao. Binigyan niya po ng authority. Pero ang nangyari po, bagamat ang tao ay nilikha ng Diyos upang mamahala sa ilalim ng pamamahala ng Diyos, ninakaw po ito ni Satanas. Kasi dinaya niya ang tao. Okay? Ngayon, kinalaban ni Satanas ang kaharian ng Diyos. Ano nangyari ngayon sa daigdig? Gumulo. Ba't may patayan? Bakit may mga pangit na nangyayari sa buong mundo ngayon? Bakit may mga kamatayan? May mga takot? Bakit may kahirapan? Lahat po yan ay resulta ng rebellion ng tao dahil dinaya ni Satanas. So the scripture tells us there is an ongoing spiritual conflict, spiritual battle between the kingdom of God and the kingdom of Satan. So, yung pamamahala ng Diyos at yung rebellion ni Satanas. Yan ang naglalaban. So, paano natin, Pastor, malalaman kung panalo na tayo or talo tayo? Alam niyo po, sa medieval times, para masabing panalo na at sumusuko na yung kabilang partido o yung kalaban nila, merong mag-a-announce dyan. No? Itigil na ang digmaan, sumuko na ang hari ng Espanya. Ayan. Tapos may trompeta yan. Tut, tut, tut. Tagumpay na tayo! Mabuhay ang Pilipinas! Sisigaw sila, mabuhay! Kunyari mabuhay. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay. Panalo na tayo. Kapag may sumigaw na nun, ibig sabihin, announcement na yon na nagtagumpay tayo. Ngayon, mga kapatid, ano ibig sabihin nito? Ang gospel po ay announcement ng Diyos. At sinasabi niya sa atin, nagtagumpay na si Jesus, kaya tagumpay na rin tayo. Ito po ay announcement. Tagumpay ka na. Sabi mo sa katabi mo, tagumpay ka na. The gospel is an announcement of God's victory and restoration. Na ibabalik na lahat ng ninakaw. Tagumpay na tayo. Lahat ng nawala sa'yo, ibabalik ng Diyos. And the kingdom is going to be restored. A day is coming where God will restore His full reign and man will reign again under God's authority on earth. Ibig sabihin, tayo po bilang mga mananampalataya, mapapansin ninyo, kaya nga binigyan tayo ng eternal life dahil i-restore ng Diyos yung dati nating state, yung dati nating kalagayan. Hindi naman talaga tayo dapat mamamatay eh. Pero dahil sa kasalanan, namatay tayo dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Totoo yun, hindi lang spiritual, kundi physical. Pero dahil kay Jesus, the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Why? Because God wants to restore you. Ang totoong restoration ay nasa langit. Yon ay ang buhay na walang hanggan. Yon ang original design ng Diyos sa lahat ng tao. Amen? So we are going to be immortal. Like the angels. We are no longer subject to death and corruption. Hindi na magkakasakit sa langit. Hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na maghihirap sa langit. Yun ang original na plano ng Diyos. Kaya babalik na rin ng Diyos ang kwento. Dati na punong-puno ng hiya ang tao, ay ibabalik niya ito sa glory. Dating talunan, ibabalik niya sa tagumpay. So the gospel is not only about saving souls, it's also about restoring a kingdom. A kingdom kung saan ang tao ay namamahala sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi na takot mamatay ang tao dahil wala na siyang kamatayan, dahil natalo niya na ito. At ang glory ng Diyos ang pupuno sa buong daigdig. We will be restored to glory not because of what we've done, but because
only of what Jesus has done for us. Naibalik ito because Jesus restored the glory. Hindi natin ito binayaran. Ang nagbayad nito ay si Jesus. At pinagkakaloob niya po sa atin ito. Ibinibigay niya ulit. Kumbaga yung corona na nakaw sa'yo, binawi ni Jesus. At ngayon, ibabalik niya uli sa'yo. At nangyari yun through His suffering, through His death, because He was crowned with glory. At dahil siya ang ating representative, siya ang naging kabayaran, siya ang naging substitute para magbayad ng ating kasalanan, inako niya ang parusa, inako niya ang sumpa na dapat para sa atin. At lahat ng sasampalataya sa Kanya will be restored. By the grace of God, He tasted death for everyone, and through Him, all who are His will receive back the glory, the honor, the power, the dominion that was lost. This is why Jesus is greater than anything or anyone else. So what does Christ's humanity reveal about our destiny? Let me summarize today's message. Ito po yung pinaka-summary nun. This is our big idea. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Made low for us, He paid the cost, restoring all that we had lost. He was made low, ibinaba siya, upang tayong mga nasa baba ay maiangat niya. Inako ni Jesus lahat. Binayaran niya lahat. Ikaw dapat magbabayad nun. Tayo, ako, ikaw. Tayong lahat. But He was made low. He paid the full price of redemption so that we can experience restoration. Lahat ng nawala sa atin ay pwedeng maibalik. Kapatid, kung nawawalan ka na ng pag-asa at iniisip mo, ito na lang ang buhay mo, kapatid, kung na kay Kristo ka, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa dahil binayaran niya lahat para maibalik lahat ng ninakaw ng dyablo sa'yo. Hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Amen? Dapat magalak ka. That's why we are celebrating every day. We are worshiping God because He paid the cost. Bayad na. Pastor, kaya kong bayaran yan. Hindi. Hindi mo to kayang bayaran. Siya lang ang pwede magbayad nito. Siya lang ang qualified. Siya lang ang may kakayahan na magbayad. That's why we are grateful. Now, what does it mean to us? Pastor, naintindihan ko na ngayon. We are destined for glory. Yes. We are restored because of Jesus Christ. Yes. So this is not just a theological study, but I want us to understand what it really means to us. Ano ibig sabihin nito? Unang-una, we now have hope. Meron po tayong pag-asa. Sabi mo sa katabi mo, habang may buhay, may pagsubok. Hindi. Habang may buhay, may pagbangon. Hindi, iba pala. May pag-asa. No? Habang na kay Kristo ka, may pag-asa talaga. No? May pagsubok, may problema, may trials, may temptation, pero may pag-asa. Nahihirapan ka ngayon, pero may pag-asa. Kaya nga sabi ng Romans 8:18, ito yun. Ito yung context nun ng Romans 8:18. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Hindi yun next year, hindi yun next 5 years, that will be in the coming of Jesus Christ. Kaya nga ang inaantay mo, ang ina-anticipate mo, ang hope mo, hindi yung kapag nagkatrabaho na ako, pag yumaman na ako, hindi. Ang totoong glory ng tao ay mare-restore lamang completely kapag bumalik na si Jesus. Kaya nga ang papuri, ang pagsamba natin, ang inaawitan ng Lord, we are expectant of your coming. Excited tayo sa pagbabalik ni Jesus kasi dun lamang magkakaroon ng total restoration ng lahat ng mga nawala. Nandun ang hope mo. Kaya yun dapat ang pinaghahandaan mo. Yun dapat ang iniisip mo. Babalik si Jesus. So, in light of all this, we now have hope. That's why we should recognize that suffering is real. May pagdurusa. Normal po yun.
Don't expect na ang Christian life ay magiging pain-free life dahil Christian ka na. Hindi po pinapangako ng Bible na kapag nag-Kristiyano ka, hindi ka na magkakaproblema. Pero maganda po, ang pangako ng Diyos, kahit may problema ka, kapag Kristiyano ka at na kay Kristo ka, kaya mong lakaran yan dahil kasama mo siya. So hindi comfort ang promise. Ang pinapangako sa atin ng Christianity is Christ-likeness. Having a life that is conformed to the image of Christ. So anong ine-expect mo sa pagiging Kristiyano mo? Comfort or Christ-likeness? I-reject din natin ang kasinungalingan ng mga false hope, ng mga prosperity gospel. Yung mga false teachings nila, yung mga prosperity teachings nila, na kapag naniwala ka, kailanman hindi ka na magkakasakit. Pag clean mo, hindi ka na maghihirap. Mangyayari po yung pagmumalik na si Jesus. So ang expectation natin dapat nasa salita ng Diyos, wag dun sa feel-good messages. Yung mga masarap pakinggan ng mga mensahe. Doon tayo sa katotohanan, hindi doon sa sikat lang. May trials po talaga. Hindi tayo immune dyan dahil Kristiyano na tayo. Why? Because suffering has a purpose. May purpose bakit pinagsasuffer tayo ng Diyos. Why? It molds you. It humbles you. Kaya ka may problema kasi nagiging humble ka pag may problema ka eh. Tumatawag ka sa Diyos pag may problema ka eh. You recognize that you are just mortal. You are limited. And it points you to the true glory of Christ. So kapag may painful experiences tayo, tandaan natin, ito po ay pahina lamang ng libro. Hindi ito ang ending ng kwento mo. Dadaanan mo lang yan. This is not the final page of your life. So don't measure God's faithfulness by your current situation. Make it your prayer, Lord, tulungan niyo po ako na magtiwala at mag-antay sa magandang ending na hinanda mo para sa akin. Lord, hindi to ang ending ng buhay ko. Hindi ako ganito na lang habang buhay. Meron akong future glory na paparating. That is why we need to rest in the hope of that future glory. Keep reminding yourself, this is not my future. This is not my end. Yung pain, yung loss, yung uncertainty, lahat po yan nandyan. May nabasa nga akong quote, ang sabi doon, if it is not the end, if it is not okay, mali. Teka, nakalimutan ko yung ano eh. Sabi doon, if it is not, it's okay if it is, teka, naguluhan na ako. Teka, paki-Google nga. Okay, nakalimutan ko. Okay, sabi doon, it's okay if it is not the end. Okay? It's okay if it is, it's okay because it's not the end. Yung pala. Okay. It's okay because it's not the end. Okay. If it is not okay, it's not the end. Okay? Ibig sabihin, kung hindi pa okay ang lahat, hindi pa tapos. Hindi pa yun ang ending. Amen? Kung inisip natin na ito na yata ang ending, kasi ang gulo-gulo ng buhay ko, hindi. Kasi lahat, tayo na kay Kristo, ang ending na ipinangako ng Diyos, maayos lahat. Kaya kung di pa maayos ang buhay mo, Lord, ba't ganun di pa maayos ang buhay ko? Magulo pa pamilya namin, ba't magulo pa ang buhay ko? Ang gulo pa ng kalagayan ko, ang gulo ng sitwasyon ko. Hindi pa yan ang katapusan. Kasi ang ending na pinangako ni Lord sa atin, we have a better ending. This is not our future. And also, what else? We can experience true happiness. Alam niyo po, maraming happiness na pwedeng ibigay sa iyo ang mundo. Ano yun? Comfort, wealth, sex, success. Pinapangako nila ang joy. Pinapangako nila ang happiness. Pero emptiness talaga yan, hindi yan happiness. So ano bang hinahanap mo sa happiness? Remember, you can never really find happiness apart from God. True happiness is found in God. So, brothers and sisters, saan mo hinahanap ang happiness mo? Sa Kanya?
Hindi nga kayo laging happy. Muntik na nga kayo maghiwalay. O hiwalay na nga kayo eh. Diba, nag-away na nga kayo. Walang happiness sa tao. Walang happiness sa kung ano meron tayo o nakakamit natin, mga material na bagay. Ang totoong happiness nasa Diyos. So, ano ang mga bagay na nagiging kalaban ng Diyos na nagbibigay ng happiness sa'yo? Social media, material indulgence, material success, position, status. Kapatid, huwag mo pagpapalit yan dahil ang true happiness ay nasa Diyos lang. Happiness apart from God is a lie. Kaya po ang totoong malaya, hindi po yung pwede ko nang gawin lahat ng gusto ko kasi malaya na ako. Hindi totoong malaya yun. Ang totoong malaya ay yung nagagawa mo ang lahat ng nais ng Diyos para sa'yo. Yun ang totoong kalayaan. Yun nagagawa mo yung kalooban ng Diyos. Kasi kung gagawin mo lang ang gusto mo, alipin ka pa rin ng sarili mong desires at ipapahamak ka niyan. Okay? It's about living for God. That's true freedom. True freedom is about living for God. Also, find joy in His presence, not in His material blessings. Ang joy mo dapat kapag answered prayer, hindi lang kapag may tinanggap kang material na bagay, hindi ka lang dun masaya. Dapat masaya ka sa presensya ng Diyos. Okay? Hindi yan ang ultimate source ng happiness. So spend time in worship. Spend time in scripture. Reorient your heart. Nagtataka ka, bakit nasa iyo naman na lahat? Nakuha mo na lahat ng pinapangarap mo, hindi ka pa rin masaya. Iniwan mo si Lord eh. So, start your prayer by saying, God, you are my joy today. Ikaw po ang source ng happiness ko. Tulungan niyo po ako na makita ko yun sa iyo, hindi sa ibang bagay. And lastly, we can see the heart of God. Pinapakita po sa atin ng kwento na ito that God really loves us. God is mindful of us. What is man that you are mindful of him? The Son of Man that you care for him. Kung isipin natin, hindi naman tayo kailangan ng Diyos eh. Para maging Diyos siya. God doesn't need our help. Pwede tayong pabayaan ng Diyos kung gugustuhin niya. Pero bakit ibinigay niya pa si Jesus Christ? Para lang mamatay sa krus at matubos ka sa kasalanan. Matubos ka sa impyerno. Dahil kapatid, hindi ka aksidente. Hindi ka nakalimutan ng Diyos. Mahalaga ka sa Diyos. So take time to be still and thank Him for His love for you. Lord, thank you dahil di mo ako nakalimutan. Thank you, Lord, dahil minahal mo ako at binabantayan mo ako. At kahit ako na'y umaayaw, ginugusto mo pa rin ako. Hinahabol mo pa rin ako. Remember that God's plan is to restore what you have lost. He will return to us the glory that we gave up in sin. Not because we deserve it, but because He is gracious. So, mabuhay tayo na talagang merong destiny for glory. Walk in dignity. Walk in victory. Again, Christ was made low for us. He paid the cost, restoring all that we had lost. Through His death and resurrection, Jesus is now crowned with glory and honor. At nire-restore niya na sa buong sangkatauhan ang mga nawala. He tasted death for everyone so that those who will trust Him, lahat na magtitiwala kay Kristo, ay maibabalik doon sa glory na intended talaga ng Diyos para sa kanila. At kahit po, may brokenness pa rin, may problema, may trials, we look to Jesus, the firstborn of the restored creation. We fix our eyes on Christ. Kahit may uncertainty sa mundo, maraming bagay na hindi tayo sigurado, maraming bagay na parang hindi pa natin nakikita nangyayari, we fix our eyes on Christ. And because we are fixing our eyes on Christ, we have hope, we have true happiness, we know that God loves us, alam natin that one day,
we will reign again fully forever under the promise of God. This is the grace of God. Jesus paid it all. And because Jesus paid it all, He gives it all to those who belong to Him. Binayaran na ni Jesus. Kaya, kung ano meron si Jesus, glory, honor, dominion, power, life, peace, everything, nasa Kanya na. Lahat ng hinahanap mo sa buhay, na kay Jesus. Kaya wag mo hanapin sa iba. At kapag lumapit ka sa Kanya, nagpakumbaba ka, sinuko mo ang buhay mo sa Kanya, ibibigay niya ito sa iyo. Because this is our destiny in Christ. We are destined for glory. Palakpakan po natin ng Panginoon. Let's all bow our heads in prayer. Lord, we thank you, Lord, for your message reminding us today that our destiny is not defeat. Our destiny is not death. Our destiny is glory in Christ Jesus. Lord, salamat. That we don't deserve anything, Lord God, na meron kami. And we don't deserve the promised life na sinabi mo sa iyong salita. We don't deserve all the good things, Lord. But you are gracious. You are loving. You are merciful to us. Salamat, Panginoon. Dahil ipinangako mo na sa amin ang future glory na yon. Nawa, Panginoon, hindi po mawala ang aming attention, ang aming isipan, ang aming focus sa iyong anak na si Jesucristo. Na kahit, Panginoon, may pagsubok kami dinadaanan, kahit may problema, may sakit at karamdaman, may takot, kahit, Panginoon, may gulo, maraming threat, maraming chaos, na maraming bagay, Panginoon, na hindi namin naiintindihan, Lord God. That alam namin, sumusunod kami sa iyo. Bagamat hindi namin naiintindihan, Lord God, ang mga nangyayari, we know we can hold on to your promises. We know, Lord God, na pwede namin panghawakan ang mga ipinangako mo. Because one day, we will see the fulfillment of your promise. Dahil nagtagumpay ka, magtatagumpay din kami. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na punong-puno ng pag-asa. Help us, Lord God, to live a life that is destined for glory in Christ Jesus. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sabi mo sa katabi mo, you're destined for glory. Amen. God bless you.